Praise God. Hallelujah. The reality of hell. Ang katotohanan na merong impyerno. And it's about the truth about hell and the consequence. So, tingnan po natin yung una, the seriousness of sin. Ang sabi dito sa verses 29 to 30, basahin po natin. Ready, go. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Ano ibig sabihin nito? As you see, napakasimple, di ba? Na ang sabi sa Tagalog, kung yung mata mo, kanang mata mo, nagtutulak sa'yo, na gumawa ng kasalanan, ay dukutin mo to. Dukitin mo at itapon mo. Mabuti pa sa iyo na mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kesa yung buong katawan mo ay maitambog sa impyerno. At ang sabi dito, kung yung kanang kamay mo ay tutulak sa iyo para gumawa ng kasalanan, putulin mo ito. Itapon mo. Mabuti pa na mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kesa yung buong katawan mo ay maitambog sa impyerno. Ano po ibig sabihin nito? My question is it literal or figurative? Literal ba to na, nako, kailangan pala, kukuha ko ng kutsara, dudukutin ko yung mata ko. O kaya naman ay kukuha ko ng itak, ng palakol, ng kutsilyo, puputulin ko yung braso ko, kung ito'y nagtutulak sa akin na gumawa ng kasalanan. So, ganun ba yon? No. Kasi, ibig sabihin nito, pinapakita dito yung seriousness ng mga paggawa ng kasalanan. Naunawaan po natin, no? So, the interpretation here, in Jewish culture, the right eye and the right hand represent a person's best and most precious parts of the body. Okay? The right eye represents one's best vision, okay? And the right hand represents one's best skills. So, sa kultura daw po ng mga Hudyo, ng mga Israelites, yung mata, yung kanang mata at yung kanang kamay, ito yung pinakamaganda, pinakamainam at pinaka-useful na bahagi ng katawan. And Jesus' point is that we should be willing to give up whatever is necessary, even the most cherished things we possess, if doing that will help protect us from evil. Ang sinasabi ni Jesus, kung ano man yung bahagi ng pagkatao natin, na nagtutulak sa atin na gumawa ng kasalanan, na nagtutulak sa atin na lumayo sa Diyos, mapalayo sa Panginoon, alisin mo yan. Naunawaan po natin. You have to cut it off from you, from yourself. Okay? So in application, the point was that a person should do whatever is necessary, no matter how extreme and painful it might be, to keep himself from sinning or to become a demonic instrument to cause others to sin. So ibig sabihin, gawin mo lahat ng nararapat para yung anumang bagay na nagtutulak sa iyo na gumawa ng kasalanan ay mawala. Ano po ibig sabihin nito? Mga kaibigan mo, mga barkada mo. Baka yung mga barkada mo, imbis na mailapit ka sa Diyos, itinutulak ka palayo sa Diyos. Naunawaan po natin, yung nililigawan mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. Baka imbis na mailapit ka sa Diyos, lumalayo ka sa Diyos dahil dyan. Halimbawa naman, cellphone, TV, gadget. Tandaan yung sinasabi ko, it's very important. Baka sabihin mo halimbawa, binigyan ka ng gadget. O binigyan ka halimbawa ng laptop. Binigyan ka halimbawa ng kotse. Wow, sarap naman, sana all. Binigyan ka ng iPhone 25. Meron na ba? Wala pa. Parating pa lang. May nagbigay sa iPhone 20. Meron na ba iPhone 20? Wala pa din. Pero imbes na maging blessing sa'yo, naging curse. Bakit? Wala kang ginawa kundi dut-dutin yung cellphone mo.
Hindi ka na nga nakapagbasa ng Bible eh. Alam niyo ba, according to study right now, maraming mga kabataan sa elementary at high school, hirap magbasa ng English at Tagalog. Tagalog na, hirap pa magbasa ha? Bakit? Kasi lagi nakatutok sa cellphone, mga hindi natuto magbasa ng libro. At alam niyo ba, sa buong mundo, isa tayo, nasa top 20 tayo na mga, sabihin natin, non-reader tayo sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung 20 nations, top 20 nations, sa kung saan ang mga estudyante, hirap magbasa. Ano ibig sabihin nito? Kasi nga, maraming kabataan nakadukdok na lang sa cellphone. Wala nang ginawa kundi mag-cellphone na mag-cellphone. So, may mga bagay na sabihin natin, maganda naman. Pero ang problema, imbes na maging blessing, naging curse sa'yo. Binigyan ka ng trabaho, maganda yung trabaho, kumikita ka ng 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 200,000. Naku, grabe, no? Talagang hindi ka makapaniwala na may 200,000 kang sweldo. Ang tanong, napalapit ka ba kay Lord o napalayo? Are you listening? Ang tagal mong nagpe-pray, Lord, sana po magka-boyfriend na po ako. Lord, magka-girlfriend na po ako, Lord. Nagkaroon ka nga ng girlfriend, nagkaroon ka ng boyfriend. Ang tanong, napadalas ba yung pag-attend mo ng church? O lalo kang dumalang sa pag-attend mo ng church? Napalayo ka na eh. Puro ka date, wala kang ginawa kundi makipag-date. Naunawaan po natin mga kapatid. So what I'm trying to say is, ang sabi dito, kung merong mga bagay, sabi ni Jesus, na nakakapagpalayo sa'yo, sa Diyos, sa akin, alisin mo yan. Naunawaan po ninyo. So, whatever is necessary, do it. So, nothing is worth keeping if it leads to sin. Naunawaan po ninyo. Diba? Sabihin natin na, maganda naman to pastor okay naman po ito, yung trabaho ko, okay naman po itong trabaho ko na to blessing ito galing ito kay Lord. Oo nga, galing kay Lord. Ang problema, ikaw ang may problema, yung attitude mo. Imbis na maging blessing sa'yo, yung blessing ni Lord, naging curse pa sa'yo. Kasi mas minahal mo yung blessing kaysa nag-bless sa'yo. You love the blessing more than the blesser. Naintindihan natin ang mga kapatid. Okay? So, tingnan po ninyo, ang pinagmumula ng kasalanan. Santiago 1:14-15. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan. So, tingnan po ninyo, no, sabi dito, ang tao daw ay naakit, nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Kaya ibig sabihin, kapag tayo ay nahuhulog sa kasalanan, huwag nating sisihin yung mga tao na kapaligid sa atin. Huwag mo sisihin yung nanay mo, yung tatay mo, huwag mo sisihin yung kaibigan mo, huwag mo sisihin yung mga bagay na meron ka, na bakit ba pinanganak kasi kung mayaman? Bakit kasi pinanganak akong matalino? Bakit kasi pinanganak akong gwapo? Bakit kasi pinanganak ako maganda? Kasalanan ba ang pagiging maganda? Ang sabi dito, nahuhulog ang tao sa kasalanan dahil sa kanyang sariling pagnanasa. At ang sabi dito, ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan kapag nasa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Sabihin, yung kasalanan na yan, kapag inalagaan mo sa puso mo, lalaki yan. Dinidiligan mo yung kasalanan Bakit mo dinidiligan? Yung sabihin, inaalagaan mo yung kasalanan mo Pag inaalagaan mo yung kasalanan mo na yan, lalaki yan, at sa huli-hulihan, sisirain ka niyan. Wawasakin ka niyan. Dahil yung mga kasalanan na yan ang nagtutulak sa atin para masira ang ating mga buhay. Ito pa, Mateo 18, talatang 7, basahin natin. 1, 2, 3, go. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala, hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Hindi may iwasan. Talaga andyan ang tukso Pero sabi diyan, ngunit
Kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. O, tingnan nyo ha. Sabihin nung, kasi may nabasa ako sa Facebook. Bakit daw, kasi may mga, ang suot talagang, alam niyo mga cap short, no? At talagang mga tao, naka-string, ang tawag diyan, mga string na spaghetti. Kita yung sausawan ng balot dito. Sabi nung iba na mga defensive, bakit kasi tumitingin kayo? Huwag kayong tumingin para di kayo magkasala. Meron namang isang sumagot, hindi naman namin gustong tumingin eh. Ang problema, kayo nagpapatingin. Anong gagawin namin? Lagi kami nakatingala. Kung lagi kami nakatingala, di kumapatid kami. So, ibig sabihin nito, ang tukso nandyan. Kaya lang, ang problema, yung mga tao na sila mismo ang pinagmumula ng tukso. Ang sabi dyan, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng mga taong pinaggagalingan ito. Naunuhan po ninyo. Hindi pwede sabihin ng mga kababayan, huwag kayong tumingin sa hita ko. Trip ko to eh. Talagang, lalo na mainit, 45 degrees. Talagang, cap short ito. Trip ko to eh. Kanya-kanyang trip tayo. Huwag niyo akong tingnan. Ang problema nga, merong ibang mga lalaki na hindi ka naman intensyon tingnan eh. Pinaparada mo yung katawan mo eh. Para kang isda na binibenta mo yung sarili mo eh. Siyempre, binibenta mo yung sarili mo, may bibili sa'yo. Naunawaan natin ng mga kapatid. So, ibig sabihin, kung ikaw ang pinanggagalingan ng tukso, matakot ka sa Diyos, doble ang parusa ng Diyos sa'yo. Naunawaan natin. So, tandaan niyo itong Mateo 18, talatang 7 na to. Okay? Kaya sabi dito ng Panginoong Jesus, alisin mo, putulin mo. Sin is not to be taken lightly. Its consequences are eternally destructive. It's like a cancer that if left unchecked can metastasize and lead to spiritual death. It's like a cancer. Alisin mo sa buhay mo. Nakakasira pala sa iyo yan eh. Naunawaan natin. Kung nakakasira yan, alisin mo. Yan ang sabi ng Panginoon. Tingnan niyo 1 Corinthians 6:18. Basahin natin. 1, 2, 3. Run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Ano sabi dito? Run! Sa Tagalog ng run? Takbo! From sexual sin. Hindi sinabi, run to sexual sin. Iba ibig sabihin nun. Run from sexual sin. Okay? Because, sabi din, no other sin so clearly affects the body as this one does. Ibig sabihin, takbuhan mo palayo, hindi palapit. Yung sexual sin. Naunawaan natin. Dahil masisira nito ang buhay mo. Palitan nyo ng kasalanan. Any particular sin. Palitan mo yung sexual sin. Run from what? Run from Dota. Run from X-rated movies. Run from whatever is, kung ano yung sa palagay nyo ay kasalanan na sumisira sa inyo. Sabi, takbuhan mo. Lumayo ka. Naunawaan natin. Okay? Now, the reality of God's judgment and hell. Basahin nga natin dito, Pahayag 20, talatang 11 hanggang 15. 1, 2, medyo, yung malilinaw ang mata. 1, 2, 3, go. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. So, ano ibig sabihin nito? Sa huling panahon, this is what we call the Great White Throne Judgment. Sabi, sa huling panahon, meron daw malaking tronong puti na uhusgahan lahat ng tao. At ang sabi dyan,
binuksan mga aklat. Mga, hindi sinabing binuksan ng aklat. Mga aklat. Naunawaan po ninyo, may binuksan na mga aklat. Books are open. Ano yung mga aklat na to? Dito nakasulat yung buhay natin. Dito nakasulat lahat ng nangyari sa iyo. Naunawaan po ninyo, dito nakasulat lahat ng mga salitang binitawan mo, lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. At ang sabi dito, yung aklat ng buhay. Merong book of life. So, ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ang sabi diyan, hinatulan. Itinapon sa lawa ng apoy. Naunawaan po ninyo. So, ibig sabihin, lahat tayo dito, mga kapatid, parang sabihin natin, merong sa huling panahon, i-scroll ang buhay mo. Ang sabi nung iba, nabasa ko, kapag ka daw nasa bingit ka ng kamatayan, magpa-flash sa isip mo, magkakaroon ka ng vision, lahat ng nangyari sa buhay mula ng pagkabata ka. May mga ganong experiences, ang tawag dyan, near-death experiences. Yun ang kwento ng mga nakaranas ng mga near-death experiences. Yung kanilang mga buhay nila, buong buhay nila, parang nag-flash sa mata nila. So, ang sabi sa Bible dito, nakasulat, binuksan yung mga aklat. So, ibig sabihin, ang buhay natin dito, lahat tayo dito, nakaregister pala ang ginagawa natin. Lahat ng sinalita mo, lahat ng ginawa mo, nakaregister yan. Ngayon, ang masakit, ang tanong, ang pangalan mo ba nasa aklat ng buhay? Kapag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, saan ka pupunta? Ang sabi dito, itinapon sa lawa ng apoy. Yung mga wala ang pangalan sa aklat ng buhay. So ang tanong, is your life written in the book of life? Mahalaga po itong pinag-uusapan natin, mga kapatid. If you will ask me, what is one of the most important Bible passages in the Bible? It is this. Revelation 20:11-15, napakahalaga nito. Isipin mo na lang, kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, you will go to hell. Sabihin mo iba, hindi mo ako naniniwala sa impyerno. Sa langit pwede pa, sa impyerno hindi ako naniniwala. Mga kapatid, marami pong nagpapatunay na may impyerno. At hindi lang yon. If we believe in the Bible, it must follow that we believe that there is hell. Nakalagay sa Bible ang impyerno. Maliban lang if you don't believe in the Bible. Kaya lang ang tanong, bakit hindi ka naniniwala sa Bible? Pero ito po sabihin ko sa inyo, why I believe in the Bible. Because the Bible is the only book that has been printed in the history of printing that has transformed countless millions of lives in history. Napakaraming mga makasalanan na nabago ang buhay dahil nagbasa ng Bible. Pero ito ang tanong ko sa inyo, ilang kaya sa mga taong kakilala ninyo ang nabago ang buhay dahil nagbasa ng life and writings of Jose Rizal? Ilang mga buhay ang nabago dahil nagbasa ng Encyclopedia Britannica? Meron ba kayong kakilala? Ilang mga buhay, ilang mga lasenggol, mamamatay tao, mga rapist, ang nabago ang buhay dahil nagbasa ng Encyclopedia Britannica? Wala naman. Pero napakaraming tao, mga rapists, murderers, ang nabago ang buhay when they read the Bible. So that proves that the Bible is true. Unawain po natin. Now, what is hell like? Ano ba ang impyerno? Gaano ba ito katotoo? Ang sabi dito, 2 Thessalonians 1:8-10, buksan po natin, basahin po natin. 1, 2, 3. He will come in flaming fire, bringing judgment on those who don't know God and on those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus. They will be punished with eternal destruction, forever separated from the Lord and from His glorious power. Tingnan po ninyo, sa huling panahon, ang sabi diyan, ang Panginoon ay darating na puno ng apoy. Flaming fire. He will come in flaming fire. Bringing what? Bringing judgment.
paghuhukom, parusa, kanino? On those who don't know God and to those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus Christ. So tingnan ninyo, sa huling panahon, ang paghihiganti ng Diyos, ang parusa ng Diyos ay igagawad niya sa dalawang klase ng tao. Yung una, doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Pangalawa, doon sa mga hindi sumunod, tumanggi sa mabuting balita patungkol kay Jesus. So tingnan niyo po dyan. They will be punished with what? Eternal destruction. Pag sinabi nating eternal, ano ibig sabihin ng eternal? Ito ba'y panandalian lang? 1,000 years? 1 million years? Pag sinabi mong eternal, ano ibig sabihin nun? Walang katapusan. Walang katapusan. Sabihin, walang katapusang kaparusahan. At ang sabi dyan, forever separated from the Lord. Ano sabihin ng forever separated from the Lord? Ano yung sabihin ng separated sa Tagalog? Hiwalay. Sabihin mo ba, matagal na rin naman ako hindi naniniwala sa Diyos. Ano pa naman yan? What is new? Matagal naman akong separated na kay Lord. Ito po, ibig sabihin yan. Tandaan niyo sabihin ko. Are you listening? Can you see all the good things in this world? Pagising mo sa umaga, di ba? Ang sarap ng hangin, di ba? Kahit na mainit. Pero, titingin ka sa kapaligiran, maayos naman, di ba? May liwanag, di ba? Andyan yung mga kaibigan mo. Andyan yung kamag-anak mo. Andyan yung mga mahal mo sa buhay. Lahat na magagandang bagay dito sa mundong ito, galing sa Diyos. Naunawaan po ninyo. Ang ibig sabihin nitong forever separated from the Lord, lahat ng magagandang bagay na nakikita mo, hindi mo na makikita yan. Lahat ng kapangitan dito sa mundong ito, yan ang mararanasan mo. Yan ang impyerno. Lahat ng pangit, lahat ng kapangitan na meron sa mundong ito, yan ang nakalagay sa impyerno. So, pag sinabing you are forever separated from the Lord, you are forever separated from all the good things that you see in this world. Naunawaan po ninyo. Okay? That is why mabigat yan. Forever destruction and forever separation from God. What is hell like? Revelation 21:8, basahin po ng mga kabataan. 1, 2, 3, go! But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ano ibig sabihin ito? Yung mga duwag, sino yung mga duwag? Yung ba mga duwag sa dilim? Hindi. Mga duwag na ipaglaban yung kanilang pananampalataya. Okay? Unbelieving, yung mga hindi nananampalataya. The vile, sino yung vile? Ito yung mga masasamang tao. Murderers, mamamatay tao, mga sexually immoral. Those who practice magic arts, yung mga witchcraft, occultism, idolaters, all liars, ang sabi diyan. Their place will be in the fiery lake of burning sulfur. Kaya yung sinasabi natin na liars go to hell, ito yun, no? All liars. Kung ikaw nabubuhay ka sa kasinungalingan, hell is for you. Hell is waiting for you if you are living in sin. Bakit? John chapter 8, verse 44. Your father, the devil, is the father of lies. Ang ama ng kasinungalingan ay Satanas. Kung ikaw nabubuhay ka sa kasalanan, ibig sabihin, ang iyong ama, hindi ang Diyos. Ang iyong ama ay ang diablo. Now, meron ako ipapakita sa inyo, mga dalawang video ito. It's about yung sermon ko about Lazarus and the rich man. Father Abraham, have mercy on me. I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water or touch my tongue. I will agonize from these flames. Son, you remember, in your life you received your good things. And Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony.
Please. Please. There's one thing I ask you to do. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment. They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded. What if you had a friend who died without knowing Jesus as their personal savior? What if he or she went to hell? What if one day you received a letter in the mail from beyond? A letter from hell. A letter from your friend in the flames of eternal torment. The following is a dramatic presentation. It was written by a fictitious high school student named Josh to a friend named Zach. Although Zach had every opportunity to tell Josh about Jesus, he didn't. They were best friends. They played soccer together, they went to classes together, they partied together, they shared their lives with each other. But there was one thing Zach held back from Josh: his personal relationship with Jesus Christ. The rest of the story is simple and sad. A few too many beers, a tragic drive home, a crash, a death, a funeral, a letter. Here is that letter in its entirety. A letter from hell. Dear Zach, I died today. It's a lot different than I expected. You see, I always thought dying would bring me into a world that's foggy and hazy. But this place is crystal clear. It's even more real than my life on Earth. I can think. I can talk. I can even feel. Right after the wreck, I could feel my spirit leaving my body. It was the weirdest thing, Zach. I thought I heard you screaming out to me, man. I must have been just imagining things. At first, I was just standing in line, getting registered, I guess. They asked me for my name and began to look in this thing they called the Book of Life. I guess they couldn't find it though, because this huge angel standing next to me grabbed me by the arm and started dragging me away. I was terrified. I had no idea what was going on. I asked the angel where he was taking me, but he didn't answer. So I asked him again. Finally, he told me that only those whose names were written in the Book of Life could enter into heaven. And the rest would be condemned to hell forever. Man, I was scared. The angel threw me into some kind of holding cell where I've been sitting and thinking for a long, long time. Do you want to know what I've been thinking about? I've been thinking about you. Zach, you're a Christian. You told me so yourself. I mean, we talked about it 3 different times today. Kelly brought it up, and you laughed it off. Coach Adams brought it up, and you changed the subject. I mean, it came up right before the wreck. Well, the question I can't get out of my mind is this, Zach. Why haven't you ever told me about how to become a Christian? I mean, you say you're my friend, but if you really were, you would have told me about this Jesus and told me how to escape this terrible place that I'm headed for. I can feel my heart pounding in my chest. The angels who have been chosen to cast me into hell are coming down the hallway. I can hear their footsteps. I've heard of this hell, Zach. They call it the lake of fire. I can't stand it, Zach. I'm terrified.
no, the angels are at the door. Oh no. No! They're coming in and they're pointing at me. They're grabbing me and carrying me out of the room. I can already smell the burning sulfur and brimstone. I can see the edge of the cliff where hell burns. This is it. I am without hope. We're coming closer, closer, closer. My heart is bursting with fear. They're holding me over the flames. I'm damned forever. This is it. They have thrown me in. Fire, pain, hell. Why, Zach? Why didn't you ever tell me about Jesus? Signed, your friend, Josh. Your friend. P.S. Welcome. Wish you were here. Wish you were here. Okay. Naintindihan po natin mga kapatid kung ano ibig sabihin niya. This is for all the born-again Christians. If you consider yourself a born-again Christian, that video is for you. Alam niyo nung una kong napanood ito, hindi ako halos nakakatulog nung gabi. Kasi naisip ko lahat ng mga kakilala ko. Pero alam niyo nung na-born-again ako, 1983, ang ginawa ko, halos lahat ng mga kaibigan ko, mga barkada ko, in-invite ko sa church. Yung mga pinagtatawanan ako. Sabi, burn again ka ba? Burn again. Tawag sa akin, Father Joey. Sabi ko, hindi ako father, obispo ako. At least, when I face the Lord in heaven, hindi ako sasabihin ng Panginoon, ba't di mo isinama yung mga barkada mo? Kasi ako, alam ng Panginoon, I did my best. Hanggang ngayon, I'm still sharing the gospel to all my high school friends. Even after 40 years. I'm still praying for them. Kasama sila sa prayer list ko kapag may 40-day challenge tayo. Iniiyak ko yan sa prayer mountain. Iniiyak ko yan. Kasi hindi ko ma-imagine na pupunta sa impyerno yung mga kaibigan ko. Yung mga naging kaibigan namin ng mga faculty sa MCU, I'm still praying for them. Iniiyak ko sa kanila sa Panginoon. Yung mga naging kaibigan ko, mga estudyante sa MCU, sa World City Colleges, sa Grace Christian High School, iniiyak ko yung mga yan. Kasi hindi ko ma-imagine na pupunta sila sa impyerno. Ang tanong, I'm talking to all the born-again Christians here. Kaya ba ng konsensya mo? Ikaw, nakakatulog ka ng mahimbing? Na yung nanay mo, yung tatay mo, yung kaibigan mo, yung best friend mo, sa impyerno pupunta, samantalang ikaw, alam mo, sa langit ka pupunta. Naunawaan po natin. Sabihin ng iba, pastor, mabait naman ang Diyos, di ba? God is love. Hindi naman siguro hayaan ni Lord na mapunta sa impyerno itong mga ito. Mabait naman ito eh. Ito ang tanong. Kung kabaitan ang daan patungo sa langit, bakit kailangang mamatay pa ni Kristo sa krus? Kung kabaitan lang ang pag-uusapan, walang tatalo sa mga Japanese. Pero yung mga Japanese people, kaya nakakalungkot, kahit ang babait nila, mga karamihan mga atheist, mga Buddhist, mga Shintoist, they do not believe in Jesus Christ. So ang tanong, pupunta ba sila sa langit? Unfair naman, di ba? Namatay si Kristo sa krus. Tapos, meron palang ibang daan patungo sa langit. Kabaitan pala yung kabaitan. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Unfair naman. Kaya nga sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus said, no one can go to the Father except through me. Naunawaan po natin. Now, there's a warning to all believers here. Sa 2 Corinthians 13:5, basahin nga natin. Sabi dito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Sabi dito, examinin mo yung sarili mo. Examine sa Tagalog? Suriin. Suriin mo yung sarili mo. Subukan mo yung sarili mo.
kung ikaw ba'y na kay Kristo. Ang sabi dito, maliban na lang kung bagsak ka sa exam. Alam po ninyo, I remember in the final exam, one time I gave a final exam in physics. College of Arts and Sciences, BS Biology. Yung may nagbigay ko ng bonus question. Ang bonus question ko doon, describe hell. Define hell. Sabi ko doon, define hell. And tell me if you will go there or not. Alam niyo, yung isa pinakamaltilay ng estudyante, dinescribe niya yung hell. Pero alam niyo, sumugot sa next sentence, therefore, I will go to hell. Alam niya eh. Naintindihan natin. Ang tanong sa atin mga kapatid, during the judgment day, can we really say that we have passed the test? That we have passed the examination? Naunawaan po natin. Alam nyo, yung sagot sa tanong, how to go to heaven, andito eh. Nasa Bible lahat yan eh. Ang problema, una, hindi mo binabasa at hindi mo inaalam. Naunawaan po natin. Kaya kung ikaw pupunta ka sa impyerno, ikaw ang nagpadala sa sarili mo doon. Hindi ang Diyos na nagpadala sa iyo sa impyerno. Ikaw, you sent yourself to hell. Now, in life application, what to do to avoid hell? Number 1, repent of your sins. Pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. Ano ba yung mga bagay na alam mong mali sa harapan ng Diyos? Pagsisihan mo. Pangalawa, examine your life. Suriin mo yung sarili mo. Huwag kang denial king, denial queen. Examine your life. Ano ba yung klase ng buhay na meron ka? Baka mamaya umaattend ka nga sa church, pero attend lang. Pero wala talaga sa puso mo eh. Hindi mo isinasakabuhay yung mga naririnig mo eh. Naunawaan po natin. Pagkalinggo, ang lakas mong sumigaw ng hallelujah eh. Pero pagka Lunes hanggang Sabado, ang buhay mo para kang anak ng demonyo. Examine your life. Pangatlo, pray for forgiveness. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Ang Diyos mapagpatawad. Pero yung paghingi ng tawad dapat galing sa puso, hindi galing sa nguso. Naunawaan po ninyo. Pang-apat, embrace God's grace. Because we are saved by grace. Listen to this. We are not saved by religion. I am not preaching any religion here because there is no religion that can bring our soul to heaven. It is only by our genuine relationship with Jesus Christ, by grace, through faith in Jesus Christ, that we can be saved. Naunawaan po ninyo, if you surrender your life to Jesus Christ, making Him as your Lord, Savior, and God, because of His grace that He died on the cross, He will give you salvation because that is by grace. We don't deserve it. It is by grace, but we can receive that grace if we surrender our lives to Him. Okay? And next, nurture your faith. Palaguin mo yung pananampalataya mo. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, listen to this, kung tunay kang anak ng Diyos, yung pananampalataya mo lalago. Ngayon, kung hindi lumalago ang faith mo, questionable yung iyong pagiging anak ng Diyos. Naunawaan po natin. And lastly, you turn to Christ. Turn to Jesus Christ. Make Him as the number 1 person of your life. Your number 1 love, your first love, your greatest love. Make Him, put Him at the center of your heart. Naunawaan po natin. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa. Kaya namatay si Kristo sa krus dahil mahal ka niya, ayaw ka niyang pumunta sa impyerno. Kaya lang, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad na gumawa ng desisyon. At yung desisyon na yan,
ay nasa atin. Ang tanong, will you decide for the Lord? Or you will remain loving this world? Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. I hope and pray, kung kaya ko lang bayaran ng mga kaluluwa ninyo, binayaran ko na. Pero, hindi ko kayang gawin yan. Dahil ang kaligtasan, walang bayad. Libre ito. Pero kailangan manampalataya ka. Kailangan isuko mo yung buhay mo kay Kristo. And that is what the Lord wants you to do right now. Surrender your life to Jesus Christ. Make Him the Lord, Savior, and God of your life. Let us pray.